Ano yung 10 signs na ikaw ay mayaman na kahit hindi ikaw ay bilyonaryo? Kung interesado ka, tapusin mo tong video na ito. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Kapag sinabi natin mayaman, anong iniisip po natin? Ay, mansyon, sports car, private jet, Rolex, di ba? Travel. Pero paano kung sabihin ko po sa inyo, may mga taong mukhang mayaman pero hindi naman tunay mayaman. At meron din taong mga simple lang tignan ang pamumuhay pero super milyonaryo pala. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang sukatan ng pagiging mayaman? Sa video na ito, pag-usapan natin ang 10 signs na baka mas mayaman ka pa kaysa sa iba na hindi mo alam. Number 1, alam mo kung bakit gusto kong pag-usapan to? Kasi maraming tao, ang feeling nila na hindi sila mayaman. Dahil wala silang mansyon, luxury car, branded na gamit. Pero gusto kong baguhin yung sukatan natin ng yaman. Baka mas mayaman ka na kaysa sa iniisip mo. Hindi mo lang napapansin kasi mali lang ang pag-akala at benchmark mo. Number 1, hindi ka na umaasa sa susunod mong sweldo. What do I mean? You work not because you need to. You work because you want to. Parang kahit na hindi ka na kumita sa trabaho mo, wala. Ano na, may pumapasok ka na talagang tinatawag na passive income eh. Kahit na na-delay na yung sweldo mo, hindi ka nagpapanik kasi may emergency fund ka, may cash reserve ka, meron kang passive income, may peace of mind ka. At yung oras mo, hindi ka na kontrolado na tinatawag natin na payday. Malaking senyales yan about your financial stress. Kaya nga tanongin mo sarili mo eh, paano malaman kung okay ka na? Kung mawawala ang trabaho mo bukas, may papasok pa bang income? Number 2 sign, may emergency fund ka na. Hindi exciting ang emergency, pero ang exciting pag meron kang ipon pag may emergency. Ito yung sigurong pinakamahalagang asset ng mga taong responsible. Hindi ka sobrang yaman, di ba? Naka, 12 months or probably 2 years, 5 years, kahit di na magtrabaho yan, kahit may mangyari emergency, buhay na buhay yan. Mayaman ka hindi dahil marami kang asset, mayaman ka dahil alam mo, kampante ka. Isipin mo to, kapag nawalan ka ng trabaho bukas, gaano ka katagal na makakatulog ng mahimbing? 1 week? 1 month? 6 na buwan? Kung kaya mo mabuhay na hindi ka magpapanik, ito ang tunay na tinatawag kong financial confidence. Hindi yan sa laki ng sweldo, kundi dahil ikaw ay handa. Third sign, mas malaki ng investment mo kaysa sa utang. May mga kilala ba kayo, nagaganda ng sasakyan, bahay, pero lubog sa utang? Meron naman mga ibang tao, walang utang, pero yung mga investment. Ang goal naman, hindi naman mawala ng utang. Ang goal, dapat mas malaki po ang asset natin kaysa sa utang. Maraming tao ang nagsasabing, sayang naman ang emergency fund. Eh, hindi naman kumikita yan. Pero ang emergency fund, hindi dapat lang pinapakita yan. Di ba? Ginagawa mo yan pang protekta. Parang seatbelt siya. Ginagamit mo siya in case of emergency. Gusto kong sabihin nito, hindi masama na magkaroon ng utang. Lalo na tong utang na ito ay pwede pang magdala pa ng mas maraming pera. Ang masamang utang lang po, pag nangutang ka na walang balik. Number 4 sign, yung hindi mo na kailangan magpanggap. Hindi mo na kailangang mag-flex. Wala ka na dapat patunayan. Wala kang pressure na bumili ng latest iPhone. Hindi mo kailangan makipagsabayan. Hindi mo kailangan ng validation. Yung confident ka sa financial decision mo. Yung mga tunay na mga bilyonaryo talaga nakikilala ko talaga, chill lang sila. May kakilala nga ako, super billionaire eh. Wala ngang watches, yung normal na watch lang eh. Sabi ko, hindi ka ba nagko-collect? Sabi niya, I'm not a fan of mga watches na that collects. Pero sa akin lang, for me, a watch is for me to tell time. Yun lang. Ang next sign, may budget ka na sinusunod. Oo, responsable ka bago ka gumastos. Ako ay kumain sa isang Japanese restaurant. E tapos sinabi ng anak ko, classmate daw niya, yung may-ari ng isang Delata factory na liver spread na hindi ko na sasabihin sa inyo kung ano ang pangalan ng liver spread na sikat dito sa Pilipinas. Sabi niya, let me introduce you to the parent. So nung lumapit ako, grabe na shock ako. Number 1, schoolmate ko pala sila. Number 2, sobrang simple. May-ari ng isang malaking factory yan. Nung tinanong ko nga kung bakit sila kumakain dito, alam mo sagot sa akin, aside from masarap yung food, mura dito. Na-shock ako. Imagine mo talagang ika-classify ko na to sila under the line of B. Billionaire no nga to. Pero very simple sila. Meron silang budget daw na sinusunod. Tuwing kumakain daw sila sa labas. Kaya nga ang laki ng diferensya talaga. Napansin mo ba habang naging successful ang ibang tao, mas nagiging mas simple sila? Bakit? Kasi walang silang kailangang patunayan eh. Hindi nila kailangang bumili magpa-impress. Bumibili sila dahil meron silang purpose at meron na silang security.
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang usapan namin noon. Doon niya na-realize na ang tunay na kayamanan ay hindi nagtatanong kung gaano kamahal. Ang mas madalas na tinatanong, ano yung pinakamagandang value at balik? Yan ang malaking pagkakaiba ng mga mayaman at gustong magmukhang mayaman. Next naman, lumalaki ang income kahit hindi laging nagtatrabaho. Kasi aside from negosyo, may dividends, may rentals, may royalty, may investment. Unting-unti na ang nababawasan ang dependence mo sa tinatawag nating active income. Nakaasa ka na sa tinatawag na passive income. Gusto mo ba yon? Isa pang sign, hindi ka natutuksong gumastos para ikumpara mo lang at ipagmalaki na kaya mo. So in other words, you have nothing to prove. Tinatanong mo ba parati sarili mo, ito kailangan ko ba to o gusto ko? Cash ba to or uutangin ko? Ang tunay na mayaman ay marunong magsabi ng hindi. Number 8 sign, yung nakakatulong ka na sa iba na hindi nasisira ang budget mo. Yung nakakapagbigay ka na sa kapamilya, di ba nakakatulong ka na sa charity, nakakapagbigay ka na sa simbahan, pero hindi mo kailangan mangutang at hindi ka na i-stress. Be giving for you, it's not a burden but it's a blessing. The reason why you're giving because you are blessed. Kapag umabot na yung puntong kahit natutulog ka, pumapasok pa rin ang income, unting-unti mo na nabibili ang pinakamagandang asset sa mundo. Ano yan? Oras at peace of mind. Napansin mo ba kapag financially stable ka, mas masarap ang tumulong? Nagbibigay ka sa iba na hindi ka napipilitan. Nagbibigay dahil gusto mo, hindi dahil pinipilit ka. Ay nako, iba talaga ang feeling na yan. Number 9 sign, may long-term financial plan ka na. Alam mo yung target mo, yung retirement fund mo, yung educational fund ng anak mo, travel fund mo, yung tinatawag natin na health fund mo. Hindi ka na basta nabubuhay every payday. Alam mo kung ano ang kailangan at magkano kailangan. And last but not the least, may peace of mind ka. Siguro ito yung pinakamagandang sukatan ng yaman. Mahimbing ang tulog mo, hindi ka nag-aalala sa bills mo, hindi ka natatakot sa bawat emergency, hindi ka naalipin ng pera. Ikaw na ang may control at ikaw ang nagtatrabaho, hindi dahil kailangan mo. Nagtatrabaho ka dahil gusto mo. Sa 10 signs na nabanggit ko, wala ni isa ay tungkol sa luxury car, branded na gamit, di ba, sa social flex. Bakit? Kasi ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita, madalas nararamdaman, kapayapaan, kalayaan, at tinatawag nating peace of mind. Kaya kung hindi pa kumpleto ang 10 signs na ito, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ito na yung checklist na para malaman mo, para hindi kita i-pressure. Ito na magiging gabay mo, roadmap. Paalala lang po, ang tunay na kayamanan, di nasusugat lang kung gaano karami ang pera, nasusukat yan kung ikaw ay may kapayapaan. Kaya ano itong ulit 10 signs? O isa-isahin natin ulit ha. Sign number 1, hindi ka na umaasa sa susunod mong sweldo. Oo, kasi may multiple sources ka ng income. Number 2, may emergency fund ka na. Number 3, malaki ng investment mo kaysa utang. Number 4, hindi ka na kailangan magpanggap. Number 5, may budget ka. Number 6, lumalaki ang income mo kahit ikaw ay hindi nagtatrabaho dahil may passive income ka. Number 7, hindi ka natutuksong gumastos para ipagmalaki mo sa iba. Number 8, nakakatulong ka na sa iba na hindi nasisira ang budget mo. Number 9, may long-term financial plan ka for retirement. And last, may peace of mind. Napansin mo ba? Wala akong binanggit na sports car, binanggit na mansion, di ba? Designer bag. Bakit? Dahil ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa garahe. Nakikita yan sa peace of mind. Kaya mga kapatid, kung i-grade mo yung sarili mo, ikaw ba ay payaman na or mayaman ka na hindi mo napapansin? Kaya kung oo ang sagot mo, congratulations, pakitype na lang sa comment section at sabihin mo kung saan ka naman nagkukulang dito. Tatandaan, hindi mo kailangang magmukhang mayaman para ikaw ay yumaman. Mas mahalaga na tunay kang mayaman kahit na wala kang papatunayan na ikaw ay mayaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.